Magandang araw mga kababayan. Narito po ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Marce. Patuloy pa din po itong lumalakas habang papalapit sa Northern Luzon at nagtaas na ng signal number 2 ang Pag-asa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng Typhoon Marce ay namataan sa layong 345 kilometers, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 140 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 170 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. So nagsisimula na nga itong bumagal. At ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 400 kilometers mula sa gitna ng bagyo. Inaasahang kikilos si Marce pakanluran, hilagang kanluran ngayong araw November 6 habang bumabagal sa Philippine Sea, silangan ng Northern Luzon. Sa forecast track, inaasahang lalapit o maglalandfall ito sa Babuyan Island o hilagang bahagi ng mainland Cagayan mula Thursday ng hapon hanggang Friday ng madaling araw November 8. Maaaring lumabas si Marce ng Philippine Area of Responsibility sa Friday ng gabi. At patuloy pa din nga itong lalakas, maaabot nito ang peak ng intensity bago ang posibleng paglandfall nito sa Babuyan Island o Cagayan. Dahil dito, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa silangang bahagi ng Babuyan Island, hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 24 hours na may bilis na 62 to 88 kilometers per hour na posibleng magdulot ng minimal hanggang bahagyang banta sa buhay at ari-arian. Signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at hilagang bahagi ng Aurora. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours na may bilis na 39 to 61 kilometers per hour na posibleng magdulot ng minimal hanggang bahagyang banta sa buhay at ari-arian. Sa weather advisory na inilabas ng Pag-asa, ang mga wind signal na itinaas ay nagbibigay babala sa mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na hangin. Ang mga coastal at upland na lugar na nakaharap sa direksyon ng hangin ay maaaring makaranas ng mas malalakas na bugso. Ngayong araw, posibleng maka-experience ng malalakas na hangin ng Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Bukas, Thursday, November 7, mararanasan din ito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Zambales, Quezon at Catanduanes. Sa Friday naman sa Ilocos Region, Isabela, Aurora at Zambales. Itinaas na rin ang gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon at silangang baybayin ng Central Luzon. Delikado po ang paglalayag sa mga baybayin lalo na sa hilagang silangang baybayin ng mainland Cagayan at silangang bahagi ng Babuyan Island na posibleng umabot ng 8 meters ang alon. At sa hilagang baybayin ng Ilocos Norte at hilagang baybayin ng Isabela, pwedeng tumaas naman dyan ang alon ng hanggang 6 meters. At sa natitirang baybayin ng Ilocos Region at hilagang baybayin ng Aurora, maaaring umabot ang taas ng alon sa 4.5 meters. Ang magiging lagay po ng panahon natin ngayon, lalo na sa mga apektadong lugar tulad ng Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Island, inaasahan po ang maulan na panahon at malalakas na hangin dahil kay Typhoon Marce. Sa Cordillera Administrative Region, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, makakaranas din po dito ng pag-ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin. Dahil din po yan kay Typhoon Marce. Sa Bicol Region at Quezon naman, inaasahang magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dahil yan sa extension ng bagyo, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm kasi naaabot na rin tayo dito ng trough or extension ni Typhoon Marce. Pinapayuhan po ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update ukol sa bagyong ito, maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na may mga nakataas na tropical cyclone wind signal.
Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.